Sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East, kapansin-pansin ang pagbabago sa military strategy ng Iran. Mula sa dati nitong maingat na indirect actions, ngayon ay mas malinaw ang direksyon ng kanilang mga hakbang. Mula sa defensive at proxy-based approach patungo sa mas direktang military engagement. Kaya sa video na ito, titingnan natin kung paano nagbago ang paraan ng Iran sa paglaban at depensa ngayong Abril at ano ang ibig sabihin nito sa kasalukuyang sitwasyon. Number 1. Lalo nang nasa mode ng digmaan ang Iran. Kung titignan mo ng mas malalim, hindi biglaan ang pagbabago ng military strategy ng Iran pagpasok ngayong Abril. Kasi ang totoo, matagal na itong hinuhulma bago pa uminit ang tensyon. Dati kasi, ang approach ng Iran ay tinatawag na strategic patience. Ibig sabihin, hindi sila basta-bastang sumasabak sa direktang kumprontasyon, lalo na laban sa US at Israel. Instead, gumagamit sila ng indirect warfare, proxies, controlled escalation, at limited retaliation. Controlled ang galaw at calculated. Pero pagpasok ng Abril, unti-unting nagbago ang mindset na ito. Dahil sa sunod-sunod na pressure, airstrikes, pagkawala ng ilang key military assets, at direktang banta sa kanilang teritoryo, napilitan ng Iran na baguhin ang kanilang strategy. Hindi na sapat ang pagiging reactive lang. Kailangan na nilang magpakita ng credible strength in real time, hindi lang sa likod ng mga proxy. At dito pumapasok ang malaking shift. Mula sa deterrence through ambiguity, lumipat sila sa deterrence through action. Ngayon, hindi na sapat na ipakita lang na kaya nilang lumaban. Ipinapakita na nila ito sa actual battlefield. Ang dating measured response ay napalitan ng sustained retaliation. Hindi na ito one-time strike, then silence. It's now a pattern. Sunod-sunod, coordinated, at may intent na magdulot ng real damage. Makikita mo rin na ang Iran ngayon ay hindi lang basta nagre-react. May sense na ng wartime posture ang kanilang galaw. Ibig sabihin, naka-adjust na ang kanilang military thinking mula sa how to avoid war, papunta sa how to fight and survive a war. Malaking mental shift ito. Kasi kapag nasa ganitong mode ka na, iba na ang priorities mo. Hindi na de-escalation ang goal, kundi positioning, endurance, at cost imposition. At isa pang mahalagang punto, mas naging open at visible ang kanilang military actions. Dati, maraming galaw ang Iran na deniable o indirect. Ngayon, mas direct, mas loud, at mas deliberate. This is psychological warfare as much as it is physical warfare. Gusto nilang ipakita, hindi lang sa kalaban, kundi sa buong mundo, na hindi sila basta matitinag. Sa madaling salita, ang nangyayari ngayon ay hindi simpleng pagbabago ng tactics. Ito ay transition from a shadow strategy into an overt war strategy. From playing in the shadows to stepping into the battlefield. At ito ang pinakadelikadong bahagi. Kapag ang isang bansa tulad ng Iran ay tuluyan ng nag-shift sa ganitong mode, mahirap na itong ibalik sa dati. Kasi once you normalize escalation, it becomes the new baseline. Number 2, aktibong military strategy ng Iran. Ang military strategy ng Iran ay parang isang hybrid war approach kung saan pinagsasama nila ang survival, retaliation, at psychological pressure all at the same time. Kung titingnan mo ng malalim, hindi na sila basta nagpapaputok ng marami. Mas pinipili na nila ngayon ang smart strikes. Dati, noong unang phase ng war, parang volume game ang ginagawa ng Iran. Maraming missiles at drones ang pinapakawala, pero hindi ganun ka-accurate. Ngayon, ibang-iba na. Mas konti ang pinapadala, pero mas precise at mas strategic ang targets. Airports, energy facilities, communication hubs. It means they are trying to systematically disrupt the enemy's capability to operate. At dito pumapasok ang isa sa pinaka-importanting shift, efficiency over quantity. This is a classic wartime adaptation. Kapag under pressure ka, you don't waste weapons, you maximize impact. Kasabay nito, makikita mo rin ang isa pang layer ng strategy nila. Drone plus missile combination attacks. Hindi ito random. This is what you call saturation plus confusion tactic. Imagine this, magpapadala sila ng swarm ng murang drones. Then kasunod, ang mas deadly na missiles. Ang goal nila ay para ma-overwhelm ang air defense system ng kalaban. Because in reality, mas mahal pa minsan ang pag-intercept ng drone kaysa sa drone mismo. So habang pinipilit ng kalaban na i-shoot down lahat, napapagod ang system nila, economically and militarily. This is resource warfare. Ngayon,
punta tayo sa pinaka-interesting part, ang air defense shift ng Iran. Dito talaga nagulat ang maraming analysts. Kasi despite sa massive bombing campaign laban sa kanila, nagawa pa rin ng Iran na makapag-shoot down ng US aircraft, including fighter jets. At hindi lang ito tsamba, may indication na gumagamit sila ng improved or newly deployed air defense systems, possibly combining radar evasion at timing-based engagement. Wow! Ang ibig sabihin nito, hindi lang sila nagdi-defend. They are actively trying to challenge US air superiority kahit alam nilang mas malakas ang kalaban. Huh? Pero ito ang twist, kahit nakakabagsak sila ng jets, hindi pa rin nila fully napipigilan ng operasyon ng US at Israel sa airspace. So ang ginagawa nila ngayon is not total control, kundi denial strategy, making it harder, riskier, and more expensive for the enemy to operate. Then, biglang lilipat ang Iran sa ibang front, ang regional expansion ng atake. Hindi lang Israel o mismong Iran ang battlefield. Umaabot ang strikes sa mga lugar tulad ng Kuwait at UAE, targeting US assets and even industrial facilities. Oh no! This is very important kasi ang strategy dito is horizontal escalation. Instead of fighting in one area, pinapalawak nila ang battlefield para mahirapan ang kalaban na mag-focus. It forces the US and allies to spread the defenses thin. If more fronts, it means more pressure. If more pressure means more mistakes. At sa likod ng lahat ng ito, may isang silent strategy na hindi agad napapansin. Survivability. Habang umaatake sila, sabay din nilang pinoprotektahan ang natitirang missiles, command systems, at infrastructure. Kahit tinatamaan ang kanilang production sites at stockpiles, patuloy pa rin silang nakakabawi at nakakapagtira. Wow! This tells you one thing. Iran is fighting a long war mindset. This is calculated resistance plus strategic retaliation plus controlled escalation. Number 3, pagkakaiba kumpara sa March strategy. Huh? Ang pinakamalaking pagkakaiba ng military strategy ng Iran ngayon kumpara sa noong March ay parang nag-shift sila mula sa isang shadow player papunta sa isang visible battlefield actor. Ibang-iba na ang eksena. Hindi na ito shadow game. This is now direct confrontation. Hindi na sila umaasa lang sa proxies para gumawa ng ingay. Sila na mismo ang gumagawa ng pangunahing galaw. Wow! Isa pang malaking pagbabago ay ang mindset nila pagdating sa escalation. Dati, ang goal ng Iran ay to avoid crossing the red line. Parang lagi silang naglalaro sa edge, enough para magbigay ng pressure, pero hindi sapat para mag-trigger ng all-out war. Pero ngayon, parang tinanggap na nila na the red line has already been crossed. So instead of avoiding escalation, ginagamit na nila ito as a tool. This is what you call escalation as strategy, not just as a reaction. Mapapansin mo rin ang shift sa paggamit nila ng missiles at drones. Before, these were used in a more limited, symbolic, or carefully calibrated way. But now, these assets are being used more sustainably and repeatedly, almost like a campaign, not just isolated strikes. Ibig sabihin, hindi na ito one-time signaling. This is sustained pressure. At kung titingnan mo ang air defense nila, dati more on deterrence lang. Pero ngayon, naging active combat role na siya. The fact na kaya nilang makipag-engage sa advanced aircraft ng US shows na hindi na lang sila nagtatago o nagdi-defend passively. They are now challenging air superiority, which is a huge strategic shift. Wow! Number 4. Pero ang tanong dito, permanenteng strategy ba ito o temporary lang? Sa kasalukuyan, ang ginagawa ng Iran ay higit pa sa simpleng defensive posture. Pero ito ba ay permanenteng strategy ng Iran o pansamantala lang? Hindi pa natin masasabi na permanente. Kung titignan kasi natin ang kanilang history at doctrine, karaniwan nilang tinutukan ang indirect deterrence gamit ang proxies, limited strikes, at strategic ambiguity. Dati, ang Iran ay mas nag-iingat. Sinusubukang ibalanse ang kanilang influence sa region nang hindi diretsong nakikipaglaban sa militar ng US o Israel. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Ang escalation ay reactive at situational. Ang mga missile at drone attacks, ang aktibong air defense laban sa US jets, at ang strategic denial sa Strait of Hormuz, lahat ng ito ay tugon sa kasalukuyang pressures at pangangailangan. Kung huhupa ang digmaan, malaki ang posibilidad na babalik ang Iran sa mas measured at calculated approach. In other words, ang kasalukuyang aggressiveness ay likely temporary lang. Nakadepende lang sa kung paano umuunlad ang conflict. Pero habang nandito ang digmaan, malinaw na ang Iran ay gumagamit ng lahat ng tools at resources nila para ipakita sa buong mundo na they are capable, resilient, and not easy to intimidate. Wow! Ito ay parang mensahe
hindi lang sa kanilang mga kalaban, kundi pati na rin sa kanilang sariling population, na kahit may malaking banta sa labas, may kakayahan silang ipagtanggol ang bansa. Sa ganitong paraan, ang temporary wartime strategy ay nagiging powerful tool ng Iran para sa deterrence at projection of strength. Wow! Sa madaling salita, hindi pa permanent, pero sobrang intense ang tactical execution. Kung magiging matagal ang digmaan o lumaki ang stakes, pwede rin itong mag-evolve at mag-shape ng long-term doctrine. Wow! Sa ngayon, ang mahalaga ay makita natin ito bilang dynamic wartime strategy. Agresibo ngayon, reactive, at puno ng tactical ingenuity, pero hindi pa ganap na pangmatagalan. At yan ang latest sa military strategy ng Iran ngayong Abril. Makikita natin na sa mundo ng geopolitics, mabilis magbago ang laro, at bawat hakbang, bawat missile, may epekto sa buong rehiyon. Kung gusto mo pang masundan ang mga ganitong updates at maunawaan ang mga komplikadong galaw ng mga bansa sa isang simpleng paraan, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel natin at mag-follow ka na rin sa Facebook page natin para lagi kang updated. At syempre, i-share mo rin ito sa kaibigan mo na mahilig sa world affairs para sabay tayong makaintindi sa mga nangyayari sa paligid natin. Tandaan, sa bawat strike at strategy, may kwento. At dito mo malalaman ang buong kwento.